Pinakinggan natin yung second Maleta Gang impeachment hearing. So nag-present sila ng witness nila na forensic expert daw. Hindi naman expert kasi nung tinanong during the hearing, kung tama ang pagkakaalala ko, 2 weeks lang siya nag-aral, nag-seminar tungkol dyan sa forensic na yan. Makikita mo talaga na ang gobyernong bangag na ito, itong Maleta Gang, ay talagang mga bobo. Bakit ka mo? Ang naabutan ko kanina sa hearing, although may tinanong ako kung kumusta ba yung first part, yung first part, wala rin namang kwenta, di ba? So, naabutan ko, tinatanong itong expert daw siya, ano ang pangalan ng yawa na yon? NBI, tao ng NBI. Siya kasi yung siya yung nag-download, nag-screenshot ng video na kung saan sinabi ni Inday Sara na kung siya ay gugurgurin ng mga bangag, may nakausap na siya na magigan. Pero yung napansin ko lang, yung pinipresent ng bangag, talagang, alam nyo, tinatanong nung ligutan ba yun na tumulo yung sipon. By the way, kahapon laway ang mga bumubula. Ngayon, sipon naman ang mga tumutulo sa prosecution team ng Maleta Gang. Talaga bang hindi natin alam kung ito ay mga addictus or baka tumutulo yung mga laway, yung mga sipon, di ba? Ang katanungan kasi doon, i-summarize lang natin yung natatandaan ko. Tinatanong nitong ligutan ng abogado ng mga bangag na parang napapanood mo sa pelikula. Ano ang nakita mo sa video? Nung sinabi ba, yung mga ganon ang mga katanungan niya, nung sinabi ni Vice President na papatayin niya ang ganon, wala namang sinabi si Inday Sara na papatayin ko silang tatlo. 'Di ba? Na ganon-ganon. Kaya nag-o-object ang defense team, which is si Attorney Narvasa, bata pa, at magagaling talaga yung abogado ni Inday. Una, mga kababayan, pag sinabi mong forensic expert ka, hindi ka lang 2 linggo nag-seminar. Ako, pwede ba ako maging forensic expert kung yun lang naman pala ang basehan? Okay, ano yung napansin nyo? Nung ako'y nagpa-authenticate ng video ni Bangag, nang sumisingot siya, binasa ko sa inyo, ang dami doon ng mga terminologies na very technical na only the real expert can comment on that video na pinorensik mo o sinuri mo. Doon kanina, mga putang na, sabi ng ligutan, si Tulo Sipon, si uhugin na lang, di ba? Paano mo nakuha tong video na to, ganyan-ganyan. Pinanood daw niya, sabi ng witness, pinanood ko. Ito yung pag-forensic niya. Pinanood ko kasi yung dalawang screen, sinabay ko, tinignan ko kung sabay. That's not fucking forensic skills or expert or ganyan ang pagkasuri. Tapos sinanong pa doon, basta ito lang summary, hindi natin isa-isahin kasi wala naman talagang kwenta Kumbaga, ito lang yung gist. Nasabi niya, ito po, pinresent niya, ito yung screenshot, in-screenshot ko sa page ng AFP, ng mga ganito, ng mga ganyan. Mga kababayan, pag sinabi mo, pag ikaw abogado, well, bobo nga pag tinanong mo ang isang expert, ano ang basis ng, ng pagsusuri? Pag sinabi mong screenshot lang, dapat may kasunod. May metadata ba yan? Saan kinuha? Anong date? Anong gadget yung ginamit? Anong URL yan? Na-archive ba yan? Di ba? Hindi ka pwede mag-screenshot ka lang. Pinanood ko lang 2 monitor, expert ka na. Hindi ganoon, mga kababayan. Nakikita na natin kung gaano ka-bobo ang prosecution team. It's as in nonsense talaga. Ang bottom line ay ginigiit nila na sinabi ni Inday Sara na ganun-ganun na lang na, sige, parang ganito lang, parang casual lang. Ay nako, ipapagurgur ko yung mga putang inang yan. Hindi nila sinasabi yung backstory. Hindi nila sinasabi yung backstory kung bakit sinabi ni Vice President yan at in-splice nila. Ulit-ulitin natin kung ano lang ang gusto nilang i-present para magmukhang kapanipaniwala na si Inday Sara ay basta-basta na lang gugurgur ng tao. Nagsimula kasi yan, sabi ko nga ang mga kababayan, present ako nung time na yon. Nung kami ay kami nila Spoksari, marami kami noon. Ano ba tawag, ulat sa bayan, something like that. Dahil nga, kinidnap nila si, di ba? Kinulong nila si, si Attorney Zulaika Lopez, di ba? Anyway, balikan na natin, okay?
Walang kwenta talaga mga po. Eto kasi yun, balikan natin, mag-refresher tayo. Si Princess Maui, pag nagtanong kasi nag-aalala siya dahil may mga bali-balita, at saka tayo nakakarinig, no? May nagsasabi na gusto nga nilang gurgurin si Sara kasi nga takot na takot sila na tumakbo si Inday sa 2028. Ayaw nilang magkaroon ng another Duterte. Here we go, short lang to. Ito yung pinag-uusapan nila ha. At na in-record daw ng witness at inilagay sa USB. Yun yung usapan nila nung prosecution, ano na yun, counsel na o lawyer. Sila lang ang naglulukuhan para mga gago. Kahit hindi ka forensic expert sa panahon ngayon, pag tinanong mo, pag sinabi mo nga, oh, anong ebidensya mo? Ito, ini-screenshot ko. Hindi pwedeng ipeke yun. Okay? Kung magaling na abogado yun, na ipapakita na lang na pulido sila, ginawa nila yung research nila, they're very professional, we talk about forensic expert, saan nag-aral, nagpakadalubhasa pa. Hindi eh. Parang yung ginupit-gupit lang naman nila paper na ginawa ni yung dating NBI, basta yung dating NBI, Santiago yata yun, na naggupit-gupit sila ng mga folder na tinapat yung tenga ni Bangag, tapos yung mata, yung ganyan-ganyan, forensic na rayon. But anyway, we all know na bobo sila. And this is our advantage. Kasi ang gagaling ng mga abogado o mga nagre-representa kay Inday Sara. So kulang, hindi pa na cross-exam actually yung tangang taga-NBI. Ang bobo, kita mo, nag-hire sila na nag-seminar lang ng 2 weeks, forensic expert na. Sa Amerika, hindi ganun. Okay? Na magpo-forensic ka, manonood ka lang ng 2 monitor na na-check mo na, or pwede mo nang i-authenticate. Okay, authenticated ko kasi nanood ako ng 2 monitor eh. Pareho naman yung boses, mukhang okay naman. Okay na, di ba? Yun ang mga eksena doon kanina. Pakinggan muna natin to. Dininig po ba ako, Princess Maui? Pakinggan nyo ulit. Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much na po pala sa dala niyong opya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po'y natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang po ma'am, kasi sila naman sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow. Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Dapat baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron na silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Okay, bago sagutin ni Inday yan, bago nyo pakinggan. Alam nyo mga kababayan, hindi dapat yung gunggong na NBI forensic bobo na 2 weeks lang daw nag-aral ang dapat kinukuhang witness kasi wala naman siya sa pinangyarihan. I mean, yes, wala siya sa pinangyarihan, wala siya sa Zoom, hindi yan narinig mismo directly, di ba? Wala siya doon nung real time. Ang nandoon kami. At si Maui yung nagtanong, bakit hindi nila kinukuha yung witness? Ito. Okay, si Maui, ako at marami pang iba kami na naka-witness doon na narinig mismo namin, bakit sila kumukuha ng mga witness nilang bobo? Well, sabi ko nga, advantage yun sa atin kasi the more na mga pabobo ng pabobo, pabulok, pasipon, palaway, ang kanilang mga witnesses, pogi point sa atin. Ibig sabihin, mas lamang tayo kasi nakikita na natin na bobo sila eh. Ano sagot ni Inday? Yes.
Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Pag pinatay, di ba? Conditional. Ang dami ng abogado na nagpaliwanag dyan. Hindi sinabi ni Inday na, ay, okay na ako, ma'am, kasi may plano akong ipagurgur yung 3. Nagbalak na ako, ma'am, eh. Actually, may kinausap na ako na ganito, eh. Hindi ganun. Yan po ang gustong isaksak doon sa impeachment maleta, impeachment court, okay? Sa Senado na nagsabi si Inday Sara na ganun-ganun na lang na intention na talagang ipagurgur. Paulit-ulit siya sabi ni Smoke Sari Roken, kailangan muna nilang gurgurin si Inday bago magurgur yung 3. Yaan yan. Tuloy tayo, Day. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Okay, may bilin na ako, ma'am. Okay? Alam mo, kahit ako, di ba, sinabi ko sa inyo na kapag, ba't na ganyan? Kapag ginurgur ako ng mga putang inang yan, gugurgurin mo din sila, di ba? May binili na ako ng mangkukulam. Okay, mangkukulam at saka aswang. Yan ang gusto nila na iparinig sa Maleta Impeachment Court, Maletagang Impeachment Court na si Inday Sara ay nagplano na ganun-ganun na lang. So, kailangan, ulitin natin, conditional yon, kailangan mo na nilang gurgurin. Wala naman sinasabi si Inday na nag-hire ako ng assassins eh. Balik tayo sa impeachment. So, yung kanilang, alam mo, ang mga ulaga lawyers ng prosecutors, ay, tama ba? Prosecution. Kung hindi demonyo the way na mag-deliver ng salita, uhugin, sipunin, lawayin. Alam mo, makikita mo, simple lang kung sino talagang masamang damo. Napaka-demonyo nitong mga prosecution team. Pero syempre, hindi sila uubra. Paikot-ikot na lang doon tungkol sa na-forensic, in-screenshot yung post ng AFP o kung ano pa man doon na nag-file sila ng, ano tawag dyan, na nag-file sila ng reklamo, nag-file ng subpoena, mga ganyan-ganyan. Mga kababayan, napakasimple lang. Okay? Walang utak ang prosecution. Hindi nila iniisip, okay, na pwede silang gisahin pagdating ng cross-exam ng depensa. Alam natin na itong nangyayari ito ng Maleta Gang na ito, lahat ito ay si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Sandro Marcos, ang pamilyang Bangag ang may pakana.